Amen. Amen. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi rin po. Mayaman na ba sa langit? Maganda yung pahayag ni Jesus na huwag na kayong matakot. Ipagbili nyo na ang inyong ari-arian dahil nasa inyo na ang paghahari ng Diyos. Yung kaharian ng Panginoon ay binigay na. Parang hindi maganda, no? Kaya bang ipagbili ang lahat para sa Diyos? Hindi naman yun ang pinaka-punto ng Diyos. Ang sinabi ni Jesus na huwag na kayong mag-alala. Huwag na kayong masyadong magpakahirap pa sa daigdig na ito. Ibinigay na ng Ama ang maging ang kaharian ng langit. So ang gawin na lang ng tao ngayon ay magpakayaman sa mga bagay na espiritual, gaya ng paglilingkod. Kasi kung titingnan natin yung pinaka-bisa, kasi ano ba, minsan may mayaman nagtanong, ano ba ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Then sabi ni Jesus na ipagbili mo yung ari-arian. Ipamigay mo yan at sumunod ka sa akin. So doon ang isang mayaman ay medyo malungkot sa requirement ng Diyos. Kasi naghahangad tayo ng trono. Kung titingnan nyo ang mga apostol, matindi yung pangako ni Jesus sa mga propeta. Kasi sila yung nagbuwis ng buhay eh. Iniwan nila lahat para sa Diyos. Kaya meron silang trono na nailaan ng Ama sa langit. Ngayon, kung tatanungin tayo, ano bang gusto nyong lugar sa langit? Aircon ba? Gusto nyo bang komportable sa kaharian ng Diyos? Kung gusto nyo ng trono gaya ng 12 apostoles, ay meron ng trono nakahanda sa kanila. Sila ang magmamanage, mamamahala sa the 12 tribes of Jacob. So, kumbaga sila yung pinaka-presidente sa hinaharap. Ngayon, kung gusto mong ganon, ano ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Kaya nyo bang ibigay lahat? Alisin lahat para sa Diyos? Parang ang hirap, no? So, sa tao, gaya ng usapin natin na kaya nyo bang ipagbili ang inyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha? So, mahirap yan sa tao kasi ang tingin natin, mahalaga ito at kailangan ito sa daigdig. Pero may maganda ring mungkahi ang Diyos sa ating lahat. Hindi yan kailangan sa kahariang magpakailanman. Kung nagnanais ka ng buhay na walang hanggan, ano ang dapat gawin ng tao? Kayamanang makalangit. Ano ba itong kayamanang makalangit? Halimbawa, nung sinabi ni Jesus na kahit sa isang malamig na tubig, may gantimpala na yan sa langit. Okay? Kaya sa introduction kanina, huwag alisin ang paglilingkod sa buhay ng tao. Kasi mahalaga yun eh. Huwag alisin yung pagtulong kasi may malaking gantimpala ang Diyos sa ganong pamantayan sa pamumuhay sa daigdig na ito. Kaya kung titingnan natin sa mga panulat, sabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:58, sabi niya, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapapagal para sa Kanya. Kanina tinanong ko sila kasi sa Malbog, sa Escolta, sabi ko, mahal niyo ba ang Diyos? Mahalaga ba ang Panginoon? Sabi nila, yes, mahalaga ang Diyos. Pero sabi ko, nasaan ang mga tao? Kasi maraming mga taong nagsabing naniniwala ako sa Diyos. Pero nasaan nga? Magkaiba yung naniniwala ka kaysa sumusunod ka sa iyong Panginoon. Magkaiba yon. Kasi kapag sumusunod ka sa iyong Panginoon, mahalaga ang pagtupad sa mga kautusan. Gaya ng, ano ba ang pamantayan ni Kristo? Mahalaga kay Jesus yung kapakanan ng kapwa kaysa sarili. Para kung titingnan nyo si Kristo, matindi ang kanyang pamantayan eh. Kapakanan ng tao ang pinakamahalaga kay Jesus kaysa kanyang sarili. Kaya ba nating kalimutan ang sarili natin para sa ibang tao? Parang ang hirap. Di ba yung requirement ni Jesus sa discipleship ay you must deny yourself para maging karapat-dapat ka sa akin. Ay may nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero magpaalam mo na ako. May isa pang nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero ipaglibing ko muna ang aking ama. Anong sagot ni Kristo doon?
hayaan mong mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Mga ganyan baga na kung usaping Kristyanismo at paglilingkod, kung sa usaping kayamanan sa langit, mahalaga ang pagtulong, ang paglilingkod, siyempre ang pagsamba sa Diyos. Napakahalaga po yan. So yung mga kayamanan sa langit na nais ng Panginoon sa panulat ni Propeta Isaiah chapter 1:17, ito yon ang pahayag ni Yahweh. Sabi niya, pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Sa verse 18-19, sabi ni Yahweh, magliwanagan nga tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y maging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko kayo. Ngunit kung kayo'y magpapatuloy sa inyong kasamaan, mamamatay kayo. Ganon naman talaga ang buhay eh. Merong kapahamakan. Pero sa pagsunod natin sa Diyos, merong proteksyon. Ito yung dapat unawain ng tao na bakit kailangan nating maglingkod? Bakit kailangan nating sumamba? Bakit kailangan nating magpakabuti? Kasi malaking gantimpala. Halimbawa sa usaping kaligtasan, binanggit din ito ni Kristo na maraming tatawag sa aking pangalan na Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ni Jesus na, hindi ko kayo kilala. Sabi niya, nagpapahayag ako sa mabuting balita. At sasabihin ni Jesus na hindi ko kayo kilala. Ano bang ibig sabihin doon? Na kapag ang isang tao ay naghahangad ng buhay na walang hanggan, dapat pala siya ay sumasamba lagi. Kasi kung hindi ka sumasamba lagi sa Panginoon, hindi ka masyadong kilalanin. Di ba? Kailangang magpakilala tayo sa Diyos, hindi lang sa pananampalataya, maging sa gawa, para kalugod-lugod at makikita tayo lagi. Kasi ang mga mata ng Panginoon sa Diyos, dapat linisin natin. May pagkakamali, dapat reconcile, may pangungumpisal eh. Kasi sa pangungumpisal natin, pag susumamo sa Diyos, naging matuwid tayo muli sa ating Panginoon. So, dito, pinapakita na, minsan nga, sabi natin na, parang ang pangit naman daw na ipagbili ang iyong ari-arian, and then ipamahagi sa mga duka. Merong magandang interpretation dito, na ang issue ay hindi dahil ayaw ng Panginoon ang kayamanan sa langit. Ang issue ay dahil mas mahalaga ng tao ang mga bagay sa mundo kaysa Diyos. Yun ang dahilan. Na kapag sa usaping kayamanan sa langit, parang nakalimutan natin ang makalangit. Kapag sa usaping kayamanan, parang makamundo lang yung focus natin. Nakalimutan natin yung kayamanang makalangit na magbibigay din sa atin ng kasiguraduhan sa buhay na magpakailanman. Merong pahayag maging si San Lucas na may isang mayaman na napunta sa apoy ng impyerno. Totoo ito na binanggit ni Jesus. Yung kanyang mga teaching baga, na merong pulubi na si Lazaro. Sa Bible, 2 Lazaro. May isang pulubi na walang makain, mabaho pa, may ketong pa, sa gate ng pinakamayaman. Ngayon, namatay itong pulubing ito. Dahil walang pamilya, ang anghel ng Diyos ang nagdala sa langit. Namatay din yung mayaman. Nagkita-kita sila doon. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, parang kilala ko yung nakaupo sa trono ng Diyos. Di ba si Lazaro yan? Yun yung pulubi sa lupa. Sabi ni Amang Abraham, yes, siya yun. Dahil walang-wala siya sa lupa, ngayon ay kanyang pagkakataon para matatamasan niya ang kayamanan, ang karangyaan sa langit. So, meron tayong tinatawag na upside-down kingdom. Na kung gusto mong yumaman sa langit, dapat mayaman ka rin sa lupa. Hindi yung mayaman ka lang sa lupa, pulubi naman sa langit. Di ba? Ang ibig sabihin, ano ba ang issue ng mayaman? Hindi man lang niya binigyan ng pagkain yung pulubing iyon. Di ba? Kahit tubig man lang para makasurvive siya.
Di ba sabi ni Jesus, kahit isang basong malamig na tubig, ay mayroon ka nang nailigtas na buhay. Pinapahalagahan ni Jesus yung pagliligtas. Kaya sa mundong ito, pinaka-recommendation ng ating gospel, kung gusto mong mayaman sa langit, dapat inihanda mo na ito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagtulong, pakikipagkapwa, okay? Yun nga, ang binanggit ko kanina, yung kapakanan ng kapwa, kapag natugunan mo yan, yun ang pinakamalaking puntos para kay Kristo bilang isang mananampalataya. So parang, kung titingnan natin, ang tao ay naging optional ang Diyos sa usaping paghahanda. Matindi ito yung binanggit sa huling bersikulo ng ating gospel, na kung ang tao ay handa, gaya ng parang security guard, kapag dumating ang kanyang amo, ay handa siyang magbukas. Ano ang sabi ni Jesus doon? Pakakainin siya. Kapag ang Panginoon ay dumating, ay kasama sa piging. So walang inferiority. Kung ikaw ay mababa, ay dito ka. Sa Diyos, kapag nagawa mo yan, kapag naghanda ka, matulungin ka, pantay-pantay yung pagtingin sa daigdig na ito, maaaring makasalo ka sa piging ng Panginoon. Kasi ang ganda ng iyong puso, di ba? Napakaganda yung nakikita ng Diyos yung nilalaman ng kanyang puso. So, yun ang pinakamahalaga kay Kristo sa daigdig na ito. Kung nagdadais kayo ng kaharian sa langit o kayamanan sa langit, sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa, yun ay kayamanan sa langit. Kaya huwag niyong alisin yan. Kapag, imagine that, kahit 5 piso lang, di ba? May nanlilimos dyan. Pag may naglilimos dyan, sabihin natin, ang lakas mo pa, hindi ka nagdatrabaho. Kahit 5 piso lang. Di naman yan nakakabawas, di ba? Kahit 10. Matutuwa na yun eh. Siguro meron siyang dahilan kung bakit ginawa niya yun. Okay? May minsan ang tao ay gumagawa ng mga bagay-bagay para makita niya yung paano ba tumugon ang tao, gaano ba kamahal ng tao ang isa't isa. So baka yung tao rin ay gumagawa ng strategy paano niya maramdaman yung pagpapahalaga ng bawat isa. So tinitest tayo lagi ng Panginoon, mga kapatid. Tinitest tayo ng Diyos kahit sa maliit na bagay, sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari, para makita ng Panginoon yung busilak ng iyong puso, ng iyong pag-iisip. Okay? So, sa gospel natin, maganda itong paalala sa ating lahat na mag-impok din kayo ng kayamanan sa langit. Huwag lang sa lupa. Minsan, sa usaping pananampalataya, parang optional, gawin yung strength, di ba? May mga taong, yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga matatanda na merong orasyon, di ba? Bakit nag-oorasyon sila lagi? Kasi pinapalakas yung kapangyarihan eh. Ang ibig sabihin, yung idea na gamitin nyo ang Diyos bilang kasangkapan na siya mismo ang magbibigay sa inyo ng karunungan, pag-unawa, yung pamantayan na hirap ka nang maintindihan ng sitwasyon, pero dahil malakas ka sa Diyos, ipinapaunawa ng Panginoon ang mga pamamaraan. Sa totoo lang, nasa Diyos ang lahat eh. Kailangan ang tao ay may sariling pag-iisip o sariling pamamaraan. Pero sa totoo lang, imagine sa unang pagbasa, ano yung issue kay Abraham? Hindi siya magkakaanak. Hindi sila nagkaanak pala. Kaya sabi ni Sarah, yung alipin na lang natin, doon ka para meron tayong tagapagmana. Pero ano sabi ni Yahweh, hindi, bibigyan kita ng anak. Di ba? 100 years si Abraham, nagkaanak pa. Yun ay patunay na kapag ang Diyos ang gumalaw sa tao, kaya niyang gawin lahat. Di ba? Sa panahon ni Moses, sinati yung dagat. Andun sila sa disyerto, 40 years na walang makain sila. Ang Diyos ang nag-provide. Yun sa simpleng problema lang, maayaw ka na. Parang sinabi mong walang magagawa ang Diyos sa mga pangyayari sa daigdig na ito. Di ba? Ang tao ay parang ginawa nating walang kapangyarihan ng Panginoon.
So sa mga mananampalataya, mataas ang kanilang pag-asa. Kaya ganun dapat ang tao pataasin, gamitin ng Panginoon bilang isang kasangkapan, kapangyarihan para sa hinaharap ay ito'y matatamasan natin yung ginagawa natin ngayon sa hinaharap. Kaya sabi nga dito, kung nakapako ang iyong paningin sa mga gantimpala sa hinaharap, pinapahalagahan mo ang mga aral na ito. Pero kung ang desire mo ay para lang sa lupa, ay di, yun lang din ang ginagawa mo para sa makadaigdig na ito. Pero sa mga taong nagpapahalaga sa hinaharap, pinapahalagahan din nila ang paglilingkod, ang pagsasamba, ang Panginoon. Maging ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid. Yung mga Kristiyano noon, matindi. Alam niyo ba yung pamantayan ng mga Kristiyano noon? Kung ano ang kayamanan mo, ay kayamanan ng lahat. Kung ano ang pagmamayari mo, pagmamayari ng lahat. Ganon ang Kristyanismo noon eh. Pero ngayon, ayan na. Kung ano ang akin ay akin. Bahala na akong mag-share. So, nagbago ang mga bagay-bagay. So, naway maintindihan natin na bahagi ng ating pananampalataya ay tumugon sa mga nangangailangan. Amen? Sa ngalan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at ng